Bumiyahe kami mula Quezon City hanggang Masinloc Tourism Office. Dito ay inabot na kami ng 5 oras at kasama na rin dito syempre yung stopover at mga pahinga. Okay, nandito na kami sa Masinloc Tourism Office kaso lang sarado pa siya. 8 a.m. By the way, Saturday ngayon. So kung pupunta kayo ng Saturday, malamang 8 a.m. pa yung bukas. So ayun. So meron naman ditong public market kung gusto nyong bumili ng mga pagkain para sa lulutuin nyo dun sa camp. Kasi meron naman nabibilhan daw dun pero hindi ko sure kung magkano or kung mas mahal kasi syempre mas malayo siya. So antayin natin muna magbukas yung tourism office. Ang Masinloc ay first class municipality na matatagpuan sa Zambales. Ang bayad sa tourism office papuntang Cotto Mines ay 160 pesos kada isang tao. May 3 checkpoint ka na madadaanan bago ka makarating ng Cotto Mines Kids Pool. Nasa 30 kilometer na rough road yung dadaanan mo kaya abutin ka ng 1.5 oras hanggang sa 2 oras na biyahe. Mayroong public market kung saan pwede kang mamili ng mga gusto mong lutuin pagdating doon. Sa market na ito, marami kang pagpipilian ng mga sariwang isda. Masarap ito lalo na pag inihaw. Pagkatapos namin mamili, ay agad na rin kami bumiyahe. Kadalasan dito ay makikita mo ang mga 4x4 na sasakyan. Pag narating mo itong town na to, dito ay may makikita kang mga tindahan kung saan pwede kang bumili ng mga nakalimutan mong bilhin dun sa palengke at pwede ka rin makicharge sa kanila. Chief, pwede ba kami dito? Pwede, sir. Ay, taga-saan kayo, sir? Taga Quezon City po. Quezon City, Dalawa lang kayo, sir? Oo, dalawa lang po. May tent naman po kami. Dyan, pwede po. Sige po. Okay. Thank you po. Maaga kami nakarating ni Aya kaya kaunti pa yung mga taong nakasetup dito. Sa mga tinayo na tutuluyan na katulad na to ay wala kang babayaran. First come first serve lang o paunahan yung dito. Pwede ka rin magtayo ng tent in between sa mga bahay na ito kasi may space pa dito pero yun nga lang yung hihigaan mo ay graba. Ito yung naging setup namin, may tent sa loob at may 2 upuan din kaming dala. Naglagay lang ako ng sun shading para sa umaga kasi dyan direktang tumatama yung araw. Yung dinaanan natin ay malubak at malikabok kaya naman ito yung naging itsura ni Migs pagkatapos ng 30 kilometer na biyahe. Dito makikita mo yung signage na Happy Sunshine Camp. Kung napanood mo yung movie nila Pia, malamang makaka-relate ka dito. Habang nag-iikot, naabutan ko sila kuya na naghahawi ng mga bato sa daanan ng mga sasakyan dito sa part na to.
para naman di gaano mahirapan tumawid yung mga sasakyan. Nag-decide kami na ikutin pa yung lugar at alamin kung ano yung mga features na meron pa dito. Aside from ilog, yung sariwang hangin, yung isa sa mga magandang mararanasan mo dito. Okay, ito yung view sa kabila. Ito yung bridge. So pag kaunti yung tubig, pag ganitong mga panahon mababa yung tubig. So pwede kang tumawid-tawid dun sa mga bato. Pero usually pag maulan or mataas yung tubig dito. So kadalasan ito yung ginagamit para makatawid sa kabila. Kabilang banda merong hugasan dito. May mga upuan din dito. Pwede kang mag-tent. Pwede kang mag-tent. Actually. Yan. So, doon kami galing. Nabababa kami dito sa mga batuan. Hindi pala doon. So, dito kami, babalik kami. Kasi masyadong malalim doon or matarik yung bato. Dito yung umaangat yung sasakyan. Kaya tinatawad ng mga nakasasakyan kasi malawak yung part na to, which is ito. Bababa ulit kami dun sa baba pa. Ito, may road din na paakyat dito. Well, bawal siya. May nakalagay na no trespassing. So bawal tayo dyan. Actually, sa kabilang side ay may mga built structures din na pwede mong tuluyan o pwede kang mag-set up ng tent mo. Ayan. Pag nandito ka sa taas, ito yung area yung pinakita ko sa inyo. Ayan. Tapos ito yung view mo. Okay, so Ayun yung pulo. 360 view siya. So, ito. Then ayun yung bridge na tinawid natin kanina. Ito pala yung kagabi, maliwanag. Ayan. Isa sa mga dahilan kung bakit namin pinuntahan itong Coto Mines. Dahil sa idineklara siyang ecotourism site o destination. Dito na rin magpo-fall yung reason kung bakit kahit sobrang layo niya ay dinarayo pa rin siya ng mga tao. Isa na siguro dito yung napakalinaw na ilog. At malamig pa syempre. Merong 2 platform na para sa diving. Merong mas mababa na para sa mga pangbata at meron naman mas mataas na para sa mga matatanda. Meron pa isang side na pwede ka rin mag-camp pag tinawid mo ito kasi may mga mababang part naman na mabato at pwede ka dun tumawid. Pupunta namin ngayon yung bridge na pinag-shootingan nila Pia and
Gerald Anderson. Ayan. Kasama aking girlfriend ko. Ito yung bridge. Oh. Ang ganda. 500 kilos limit. Ayan. So, yung bakal niya is matigas. Sarap maligo. Tapos, actually, ito yung mga ginagawang bakod na ngayon ng mga Pilipino. So, yun, during World War, yan yung mga bakal na nilalagay para daanan ng mga tangke, ng mga truck nila. Ang tulay na bakal na to ay nagkokonekta sa pinakaminahan mula dun sa town. At may haba ito na higit kumulang 120 meters. After namin mapunta ang itong bridge ay pumunta rin kami kung saan makikita yung mining area. Ang minimina sa cotton mines ay yung tinatawag na chromite na ginagamit sa paggawa ng bakal. Ang deposit dito ay may haba na 600 meters, lapad na 300 meters at pagmamayari ito ng CMI or Consolidated Mines Incorporated. Nag-umpisang madiskubre ito noong 1925 at noong 2005 ay nahinto na ang operation dito. Dito ay makikita mo rin ang mga abandoned structures na naging part na ng atraksyon sa lugar. Bukod sa napakalino na ilog at napakagandang lugar, makikita mo rin dito yung kabundukan na parabang walang katapusan dahil sa sunod-sunod sila. Our breakfast, champurrado. Kinabukasan, after namin mag-prepare ng breakfast at lunch, ay naghanda na rin kami at nag-ayos ng aming mga gamit para sa aming pag-uwi. Naway may i-develop pa itong lugar at ingatan ng lokal at local government nang sa gayon mapanatili ang ganda at kalinisan ng lugar. Bilang turista sa mga ganitong klaseng lugar, naway maging responsable din sana tayo nang sa gayon mapangalagaan natin ang kalikasan na katulad na merong ito. Hanggang sa muli, Masinloc, Cotton Mine.